Kaya na, malakpak natin dito sa bawal po natin. Bawal po sekretary, sekretary Jen, takat. Malakpakan po natin dito sa bawal. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang salita ng Diyos na kanyang binigay ngayong gabi ay mga paraan para maging masaya kahit magulo ang paligid. Mas nahihirapan ka ba ngayon dahil sa mga nangyari sa iyong paligid? Alin sa mga ito ang nagiging problema sa inyong lugar? Okay, ito yung mga problema natin sa ating lugar, lalong-lalo na po na katatapos ang baha sa ating lugar. Yung natural calamities na yan, hindi natin mapipigilan tulad ng paglindol, pagbaha at iba pa. At nung mga nakaraang taon, tayo rin ay nakaranas ng pandemya. So, ano kaya ang ating nararapat na gawin kahit na magulo ang ating kapaligiran? Tulad na lamang ng nakaraang baha dito sa ating bayan. Karamihan ang nawawala ng pag-asa sa buhay, lalong-lalo na kung marami tayong gamit na nasira gawa ng baha. Noon nga narinig ko sa aking kapitbahay, gawa ng nabaha, lahat ang kanyang mga gamit, sabi niya ng ganyan. Parang gusto ko nang magpakamatay, sabi niya ng ganyan. Sabi ko sa kanya, naku, sister, gamit lang ang nasira sa'yo. Ang mahalaga ay buhay ka. Ang buhay mo ang napakahalaga. Ako nang gano'n sa kanya. Ang mga gamit na yan ay siguro may plano ang Diyos, tinanggal niya sapagkat may magandang ipapalit ang Diyos sa mga gamit niya. Yun po ang nasabi ko sa kanya. Sa panahon ng matinding problema, dapat mong protektahan ang mga mahal mo sa buhay. Una ang iyong kalusugan, kabuhayan, at kaligayahan. At pati na rin ang ating ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Una nating pag-usapan ay yung ating pag-iingat sa ating kalusugan or ingatan ang kalusugan ang ating katawan na siyang templo ng Diyos. Maraming masasamang epekto sa kalusugan ang crisis o sakuna. Epekto ng mga kalamidad, ang pinansyal na kalagayan ng mga tao. Nahihirapan ang mga tao na bumili ng kanilang mga kailangan o tulad ng mga masusustansyang pagkain o gamot kapag hindi tayo naging maingat sa ating kalusugan. Narito ang mga paraan para maingatan natin ang ating kalusugan o ang ating katawan. Maging malinis sa ating katawan, bahay, at sa ating kapaligiran. Ang sabi ng Biblia, Kawikaan 22 verse 3, nakikita ng matalino ang panganib at nagtatago. Okay, ang isang matalinong tao ay nakikita niya yung panganib at marunong siyang mag-adjust kung alam niyang mapanganib ito sa kanyang katawan. Samantala, ang taong mangmang ay wala siyang pakialam kung ano ang mangyayari sa kanyang katawan. Amen. Tayong mga Kristiyano ay maging alisto at huwag isapanganib ang ating kalusugan. Tulad nga ng sinabi ko kanina, ang ating kalusugan ay templo ng Diyos. Palagi sa ating kalusugan naman, sa ating tahanan, at sa lalong-lalo na po sa ating kusina. Kapag tayo ay nag-prepare ng ating mga pagkain, palagi po tayong maghugas ng kamay. At kung kakain, maghugas din po ng kamay. Sabi nga dito, palaging maghugas ng kamay, gamit ang sabon at tubig, lalo na bago umawak ng pagkain o pagkatapos gumamit ng CR. Regular na paglinis at pag-disinfect ng bahay, lalo na ang mga bagay na laging hinahawakan.
dito po, kahit na araw-araw tayong naliligo, kapag ang ating mga gamit naman sa ating tahanan, tulad na lamang sa ating kama, sa yung ating mga unan, ating kumot, dapat po maging malinis din. Kasi, di ba kapag natutulog tayo, napapansin ba ninyo, kapag hindi tayo nakapagpalit ng ating cover ng ating mga kama, kahit na naliligo ka araw-araw, nadikit po yung amoy ng unan natin at kumot po sa ating mga balat. Kaya po, lagi po tayong mag-disinfect at maglinis po sa ating tahanan. At pangalawa po, kumain ng masusustansyang pagkain. Sabi dito sa Efeso 5 verse 29, walang sino mang napupuot sa sarili niyang katawan. Sa halip ito ay pinapakain niya at ito ay kanyang inaalagaan. Maipakita natin sa ating mga mahal sa buhay ang ating pag-iingat sa ating katawan kung tayo ay kumakain ng tama at umiinom ng tama. Kumakain ng tama, halimbawa po, tamang hindi yung umaga pa lang ang almusal mo ay alak. Umaga pa lang, iba na ang nagtatrabaho ka na hindi ka kumakain. Paano mo masasabi na inaalagaan mo ang iyong katawan? Dapat, sabi nga, iinom tayo ng 8 to 10 glass ng tubig araw-araw. Paano po kung puro soft drinks ang iyong iniinom? Ang labas po niyan ay UTI. Hindi lang UTI. Baka maaaring maging lumala. Sabi dito, kumain ng iba't ibang uri ng gulay at prutas. Hindi sinabi na kumain ng yung mga masasarap na pagkain tulad ng mga frozen goods. Ito po ay nakakapagdulot ng sakit sa ating katawan. Tulad na lamang ng hotdog. Hindi sa oras, hindi dapat araw-araw kumakain tayo ng hotdog. Kasi based po sa ating nabasa, ang hotdog po or all frozen goods, yung mga dilata, ito po ay pagdulot ng cancer sa ating katawan. Ganun din po yung mga noodles. Pwede tayong kumain pero hindi palagi. Yung mga 3-in-1 din po. Kasi yung 3-in-1, di ba may natural, may ano yung tawag doon? Magic sugar. Ito po ay ang makukuha natin dito ay diabetes. Kaya dapat mag-ingat din po tayo sa ating kinakain. Piliin po natin ang ating kinakain araw-araw. Kahit yan pa ay napakasarap, pero isipin po muna natin kung ito ba ay may sustansya sa ating katawan o wala. At huwag masyadong kumain ng mamantika, maalat at matatamis na pagkain. Iwasan din ang paninigarilyo, paggamit ng ipinagbabawal na gamot at sobrang pag-inom ng alak. Kasi ito po ay nakakasira po sa ating katawan. Instead po, kapag puro baboy na lang ang iyong kinakain, according po sa research na basa ko po, kapag lagi tayong kumakain ng baboy at yung iniihaw, yun po ay nagdudulot ng carcinogens, yung itim na ano. Kasi kapag habang niluluto mo yung yung baboy, yun po ay pagdulot ng may namumuong carcinogens. Yun po ay bawal na bawal po sa ating katawan. Then, mag-exercise at magpahinga. Ang sabi dito sa Bible, mga ngaral 4 verse 6, ngunit mas mabuti pa ang isang dakot na may katahimikan kaysa 2 dakot
nakakapagod at naghahabol sa hangin. Ano po ang ibig sabihin ng mga ngaral dito? Ang ibig sabihin po nito ay dapat magkaroon po tayo ng sapat na oras ng pamamahinga. At hindi po yung lampas-lampas tayo sa oras ng ating trabaho. Kasi ang ating katawan ay nangangailangan din yan ng pahinga. Hindi po machine ang ating katawan na kung i-charge mo, okay na. Kung lagyan mo ng langis, okay na. Ang ating katawan, hindi po. Kailangan po niya yan ay pahinga. At kailangan din po niyan para ang ating katawan na ay manatiling malusog, ay pakainin natin ang ating katawan at pakainin din po ng salita ng Diyos. Kailangan balansehin ang trabaho at ang sapat na pahinga. Manatiling aktibo. Pwede mo umpisahan ito sa regular na paglalakad lang. Okay, sa pag-exercise, pwede mo umpisahan sa paglalakad lamang. Yung iba kasi kahit na malapit lang, hindi naglalakad, kailangan pang mag-tricycle. Okay, hindi ba ninyo alam na sa ating paglalakad ay nabe-burn na dyan yung ating mga calories sa katawan at nalabas po yung ating pawis. Kapag tayo ay napagpawisan na, ramdam naman natin sa ating katawan na ang gaan ng ating pangangatawan. Sa pamamagitan ng paglalakad, nakakatulong ito para gumanda ang kalusugan. At kahit may edad ka na, may kapansanan o nalilimitahan dahil sa sakit. Magpahinga kapag kulang ka sa tulog. Kapag kulang po tayo sa tulog, mas mabuti po na tayo ay magpahinga. Hindi yung kulang ka na nga sa tulog, trabaho pa ng trabaho, ano na ang mangyayari sa ating kalusugan. Nakakadagdag pa ito ng stress at mahirapan kang mag-concentrate. Tama po yun, kapag kulang ka sa tulog, sabay kulang ka sa kain, gutom ka, paano ka makapag-concentrate sa iyong trabaho? Kapag nagtagal na ito, pwede kang magkaroon ng malalang sakit. Sabi dito, nakatakda ang ating katawan sa kanyang pagtulog. Alam kasi ng ating katawan ang oras ng kanyang pahinga. At sundin natin yun. Sikapin natin sundin yun. Halimbawa, ang ating tulog ay 9. Kung sanay tayong natutulog ng 9 o'clock at nagigising tayo ng 6, ganun po yung ating katawan. Pero kung lumampas ka sa 9 sa tulog mo, malamang hindi ka na yan makakatulog. At 6, kasi alam nga niya ang kanyang gising, magigising din yan ng 6. Kapag halimbawa natulog ka ng 12, nagising ka ng 6, malamang kulang na yung tulog mo at hindi ka na makapag-concentrate sa iyong ginagawa. Kapag oras po na kasi ng tulog, pinapayo ko lang, huwag na po tayong manood ng TV or humawak ng ating gadgets. Kasi yan, number 1 ng cellphone na yan. Nakakawala po ng antok kapag, syempre, nag-cellphone ka, ang ganda-ganda ng iyong na-browse. Eh, syempre, tawa ka ng tawa sa iyong pinapanood. Hindi nawala na yung antok mo. At ganoon din, huwag po tayong uminom ng kape o yung may mga cafe. Iwasan sa gabi rin po, iwasan po ang kumain ng madami. Kasi po kapag kumain tayo ng madami, baka tayo ay busog nga, pero nakakabangungot po yun. At huwag din po uminom ng alcohol sa gabi. Pwede siguro sa umaga, kasi ang sabi dyan, bago daw matulog sa gabi, dapat 3 hours yata. Yun, kung hindi ako nagkakamali. Yung nawala na yung iyong busog bago ka matulog. 3 to 4 hours daw, sabi ng ating kapatiran. Salamat. Okay, sabi dito, sa pangalawa, ingatan mo ang iyong kabuhayan, yung trabaho mo o yung negosyo mo, sapagkat ang iyong trabaho ay siyang nagpapakain sa'yo. Mahirap man ito, mahirap man ang iyong trabaho pag tiisan mo sapagkat
kawawa naman ang pamilya mong naghihintay sa'yo. Sabi nga dito sa 1 Timoteo 6 verse 8, at maging kontento na tayo kung kung mayroon tayong pagkain at damit. So napakaliwanag po na kung may pagkain na tayo at damit ay maging kontento na po tayo. Huwag po tayong mangarap na abutin ang hindi nating maabot sapagkat ito lamang ay nakakapagdulot ng problema sa atin. Amen. At ang mga tips o yung dapat nating gawin, dapat tayo ay magtipid. Bakit kailangan magtipid kahit may trabaho? Kasi po, sa patuloy na pagtaas ng ating bibilihin ngayon, kailangan nating magtipid. Una, huwag mo nang magpalit ng gamit. Ito po, kapag okay pa yung gamit mo, halimbawa, cellphone mo, luma na, okay pa naman. Huwag mo munang palitan kahit may pera ka. Hintayin mong sira na yung hindi mo na mabuksan. Doon mo lang palitan ang iyong gamit. Huwag po tayong masyadong maluho pagdating sa mga gamit. O yung mga damit, nakakita ka ng magandang damit sa palengke kahit or sa mall, kahit wala naman sa iyong listahan na bibili ka ng damit mo. Nakita mo yung maganda, wow, ang ganda ng damit. Gusto kong bilhin. O binili mo yung damit, mamaya yung iyong budget kulang na. Ano na ang mangyayari? Ikaw ay mangungutang na. Okay. Pangalawa, tanungin ang sarili. Pwede kayang magtanim ako ng mga gulay kaysa bumili. Yung may mga malawak na bakuran, pwede naman siguro magtanim ng gulay kaysa bumili na lang. Pinapayo ko sa may malawak na bakuran, mas maigi pong magtanim tayo ng mga gulay sa ating bakuran sapagkat nakakasigurado tayo na wala pong mga nilagay na mga pesticide dyan. Compared po sa ating mga binibili sa palengke, hindi po tayo sure dyan. Tulad ng mga talong na yan na binibili natin. Ang ganda ng talong. Pero after one day, ano nangyari sa talong? Tulad ng binili na ni brother. Ang ganda-ganda ng talong, haba ng talong, ang ganda. Pero nilagay namin sa ref after one day, kulubot na at hindi na mapakinabangan. Kaya sinasabi ko, mas mabuti na tayo ay magtanim. Kasi sure tayo na yung ating tinanim ay walang mga pesticides na nailagay dyan. Tanungin uli natin ang sarili natin kung tayo ba ay may budget para sa mga bagay na ating gustong bilhin. Tulad na lamang kapag tayo ay nabibigatan na sa ating trabaho, halimbawa, mabigat ang iyong trabaho. Talagang gustong-gusto mo nang umalis sa iyong trabaho. Ang gawin po natin para hindi tayo mabakante. Kapag may time po tayo, mag-apply tayo, pero huwag muna pong mag-resign doon sa kasalukuyan mong trabaho para sure po tayo. Kasi sa hirap ng buhay ngayon, may naghihintay sa atin, lalong-lalo na po ang ating pamilya. Sabi nga dito, mag-apply para sa tulong na ibinibigay ng mga ahensya ng gobyerno kung mayroon sa inyong lugar. At pag-usapan ninyo itong mag-asawa, hindi basta-basta nag-resign ka, hindi alam ng asawa mo. Ano na ang mangyari? Tapos, tayo rin ay mag-budget. Sabi dito sa Kawikaan 21 verse 5, ang mga plano ng masipag ay tiyak na magtatagumpay, pero ang lahat ng padalos-dalos ay tiyak na maghihirap. Okay, tulad ng sinabi ko kanina, dapat po, kapag wala sa ating listahan, huwag nating bilhin. Napakahalaga po na tayo ay may market list na sinasabi para makatulong ito sa ating pag-budget.
ilista ang kinikita o yung kinikita mo buwan-buwan, ilista mo. Ganon din sa iyong mga gastusin. Yung buwan-buwan mo babayarin sa bahay at pag-aralan mo ring mabuti ang inyong pinaggagastusan. At para maiwasan din natin yung pangungutang. Dapat ang gastusin mo lamang ay hindi lalampas sa kita mo. Gumawa ng paraan para makabawas sa utang kung posible namang huwag na lang mangutang. Sa halip, sikapin mong pag-ipunan ang kailangan mong bilhin. O tulad niyan, nag-aalok si home credit. Kaya nga sabi, mag-ipon ka na lang para pag bumili ka ng gamit mo, kas mong binili at wala pa yung tubo na maging doble-doble po ang tubo. At maging masipag po sa ating trabaho. Sabi dito sa Kawikaan 14 verse 23, ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita ay bunga. Ang bunga ay kahirapan. Kapag tayo ay may pagsisikap, for sure, may pakinabang tayo dito. Amen. Mahalin mo ang iyong trabaho para hindi ka maghirap. Lagi nating tatandaan na ang pagsisisi ay laging nasa huli. Next naman, ingatan ang kaugnayan mo sa iyong kapwa. Minsan dahil sa sobrang busy sa ating trabaho, ay napababayaan natin yung ating kaugnayan sa ating mga anak, sa asawa, sa magulang natin, at sa ating mga kaibigan. Sabi dito sa Kawikaan 17:17, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipit ay kapatid na tumutulong. Kaya nga, dapat may time management po tayo. May time tayo sa trabaho, may time sa mga anak, may time din tayo sa ating asawa. Baka hindi natin namamalayan yung ating asawa pala ay masakit na yung loob sa atin. Kaya minsan, dahil sa lalong-lalo na kapag tayo ay busy. Sa mga lalaki naman na nagtatrabaho, minsan ay i-date naman natin yung ating asawa. Ganon din naman sa kung babae ang nagtatrabaho. Kasi minsan, sa mga lalaki, hindi nila nakapansin na yung asawa na pala nila ay nagdaramdam na sa'yo. Bakit kaya hindi na lang ako dinedate ng asawa ko? Kaya sa mga lalaki, minsan naman ay mag-surprise tayo sa ating asawa kahit nasa loob ng bahay lang. Amen. Tingnan po natin yung kanyang paboritong pagkain. Halimbawa, may favorite siyang pagkain. Yung para i-surprise po natin sila. Ganon din naman kapag ang babae ang nagtatrabaho. Siyempre kapag tayo ay nasa trabaho, busy po tayo dyan. Sabi dito, mahalaga sa kalusugan at emosyon natin ang pagkakaroon ng kaibigan, lalo na sa mahirap na kalagayan. Sa kaibigan naman po, kasi syempre, iba yung kaibigan mo, iba rin sa asawa mo, iba sa anak mo, iba sa magulang mo. May time na may problema ka na hindi mo masabi sa asawa mo. May time na may problema ka, hindi mo masabi sa magulang mo. At para minsan, sa kaibigan lang natin pwedeng sabihin. At ang masasabi ko din lamang, piliin po natin yung kaibigan na nakakatulong po sa atin. Hindi yung kaibigan na mas lalong sabihin yung ikakasama po natin. At kapag gumawa po tayo ng desisyon, dapat kasama din natin yung ating asawa. Hindi yung gusto ko tong bilhin, binili mo na, saka mo na sasabihin sa iyong asawa. Hindi po yun.
dapat sabihin mo muna sa asawa mo kahit pera mo yun, pero may share din yung asawa mo. Kasi mag-asawa kayo eh. Ang mag-asawa nga, di ba dapat isang sagwan lang kayo. Ganon po yung mag-asawa dapat. Hindi yung, ay, kita ko naman to, wala siyang pakialam sa pera ko. Pera ko to eh. Wala naman siyang pera. Hindi po ganon. Kasi kapag mag-asawa na kayo, ang pera ng isa ay pera ninyong dalawa. At sabi dito, kaya nga walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Ibig po sabihin nito, lahat tayo ay nilalang ng Diyos na magtulungan. At yung ikaapat naman, ay ingatan ang ugnayan natin sa Diyos. Ang ugnayan natin sa Diyos ang siyang pag-asa natin. Sabi dito sa Mateo 6 verse 34, huwag kayong mag-alala tungkol sa susunod na araw dahil ang kasunod na araw ay magkakaroon ng sarili nitong alalahanin. Sapat na ang problema sa bawat araw. Kaya po, yung ibon nga, pinapakain ng Diyos, tayo pa kaya. Kaya huwag po tayong masyadong mag-alala para sa bukas natin. Ang ating alalahanin, sabi nga, tama na daw yung problema ngayong araw. Huwag nating problemahin yung wala pa. Kasi nakakagagdag stress lang. At huwag po ka natin kalimutan na andyan lagi ang Diyos na siya gumagabay sa atin. Amen. Tayo po ay think positive lagi. Sabi nga dito, sa Kawikaan 15:15, laging pangit ang araw ng napipighati, pero laging may pagdiriwang ang masayang tao. Kaya nga po, huwag natin problemahin yung bukas. Lagi tayong masaya araw-araw kasi yun yung gusto ng Diyos. Kapag masaya ka, masaya din ang ating Ama sa langit. At ang nagbibigay ng tunay na pag-asa sa atin ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, sabi nga, ang salita ng Diyos ang siyang nagbibigay buhay, nagbibigay kalakasan, at nagbibigay ng pag-asa sa atin. Ang Bible ay isang banal na aklat na pinapakita nito na hindi lang ang kasaysayan ng tao, kundi pati na ang tunay na pag-asa sa hinaharap. So, huwag po natin kakaligtaan na basahin po lagi ang salita ng Diyos sapagkat nandun po ang ating pag-asa. Sa kabila ng mga paghihirap, sa kabila ng mga hirap sa buhay, sa kabila ng mga crisis na ating nararanasan, at sa kabila ng mga problema natin sa buhay, lagi po natin itanim sa ating isip at puso na nariyan ang salita ng Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa atin araw-araw. Amen. Tayo na po ay manalangin. Lord God, maraming salamat Lord God sa mga salita mo na nagbibigay ng kalakasan sa amin Lord God. Na tunay Lord God na iingatan namin ng mabuti Lord ang aming kalusugan, ang aming kaugnayan sa aming kapwa, at yung aming ugnayan sa iyo Lord God sapagkat ikaw po Lord God ang tulay namin para kami po Ama ay maging tulad mo, Lord God. Ilagay mo, Ama, sa aming puso at isipan. Itanim mo, Ama, sa aming puso ang lahat ng mga salita mo, Lord God. Kasi, Lord God, ito ang nagsisilbing ilaw namin, Ama, sa aming buhay. Ito ang ating dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, tagapagligtas ng ating buhay magpakailan pa man. Amen. Amen.